Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Thursday. Hi, partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Sana tuyo po kayo. Kaya nga or kung wet kayo, di sana all. Sa bagay, may gusto namang Biglang sana all. Sana Oo, wet. sana lahat wet. Ano bang wet? Alin ang basta, wet? yung tumawa na malakas, alam na. Yung bukang-buka yung bibig mo dahil nadinig mong wet, no? Yung wet, di ba? Biglang, sabi ni partner, sana tuyo po ang lahat. Tapos biglang, sana wet. Tapos biglang, sana all. Hindi, pero nakakalurky yung maulan na panahon, di ba? Kaya dapat po tayo po ay mag-ingat kasi syempre kapag maulan, mas malapit po sa iba't ibang klase ng aksidente. I agree ako doon. Totoo yun. Kasi syempre partner, kunyari baha. Ang dami, alam mo naman dito sa Pilipinas, 3 tao lang ang dumura, baha na, di ba? So kapag baha, hindi mo alam na yung nilalakaran mo pala ay may butas, may malalim na lubak. Oo, malalim na lubak, ha? True, hindi lang basta lubak na parang lubak sa mukha. Hindi, Oo. malalim na lubak. 'Di ba? At yun yung nagko-cause ng mga ng mga iba't ibang klase ng aksidente. Tsaka syempre, yung mga kapag ka nakaputi ka, tapos matatalsikan ka, 'di ba? Yung mga ganun. Tsaka yung dulas. Yes, yun na ang nga. bilis ang bilis ng eksena ng pagkadulas kapag ka basa lahat. Totoo, hindi lamang tao, pati mga sasakyan, di ba? Tama. Kaya nga hindi nawawala yung road sign na slippery when wet. Correct. Kasi totoo yun, ha, accident prone po yun. Mag-ingat sa sa pagmamaneho, lalong-lalo na kung ganitong basa, madulas po ang daan. Yes. Lalong-lalo na sa mga nagmumotor, huwag po tayo masyadong mayabang. Correct Huwag masyadong bida, huwag feeling Tama. action star. Wala po kayo sa shooting. True, 'di ba? Wala kang talent fee. Yan, 'Di ba? Para magpaka-action star na bida-bida na Oo. ganun. Dapat alam natin kung kailan tayo gigilid, Tama. tatabi, magpapatila. 'Di ba? Yung mga sinasabi po namin hindi naman po bago. Alam niyo na to. Mga paalala lang para hindi po talaga na aksidente. At syempre kapag ka ikaw ay nasa kalsada, nagmamaneho, importantisious na na alerto ka. Yes. 'Di ba? Kasi hindi mo masasabi kapag ka hindi ka alerto. Halimbawa, kung kailan nagmamaneho, syempre gets mo naman kapag ka medyo matindicious ang traffic, titingin-tingin ka muna sa cellphone, 'di ba? May kakilala ko partner nanonood ng bold pag Alam mo, nandadamay ka na ng mga ibang tao. Alam mo yung makakilala ko talaga. Nanonood ng bold pag traffic. Di ba? Hindi, ibig sabihin, whatever it is na pinapanood, videos na may ikse or whatever, nawawala yung concentration mo on the road. So, distracted ka. So, Totoo dahil yun. distracted ka, hindi mo napapansin, umaatras na pala yung sasakyan sa harapan mo, meron pala nga, yun nga, motor na biglang nag-appear. Di ba? Yung mga ganun. Ako, partner, na-experience ko na yan eh. Para sa sila nang galing, no? Oo, correct. Bigla lumugol. Oo, baka Sumulpot. Saan siya nagaling? Yung sa akin naman, partner, alam kong parating siya kasi nakastop ako sa intersection. Bago tumawid na intersection, nakastop ako. Kita-kita ko, ito yung sinasabi ko na dapat maging tayo, aware or maging focus tayo on the road kapag tayo po ay nagmamaneho. Kasi kung nagkataong nga, nanonood din ako ng kung ano-ano sa cellphone ko noong time na yun, hindi ko makikita yung motor. Yung motor, partner, from afar, nakikita ko na siya na pagyewang-gewang. Oo, parating siya pagyewang-gewang eh. Tapos, pero hindi ko in-expect na ibabanggain niya yung sasakyan kong nananahimik. Alam mo yun? Yung naka-steady lang kasi nga, naghihintay ako ng pagtawid sa intersection. So, ang eksena niya talaga, gewang-gewang na siya. Kitang-kita ko siya, partner. Yung parang wala namang exhibition. Correct. Mo ba? Inusisa mo ba? Ayun na Sabi niya, nga. huy, gumigewang-gewang ka. Bakit? Hindi, partner. Nagkausisaan na nung binangga niya yung sasakyan ko. So, from afar, kita ko na gumigewang-gewang, wala namang exhibition. Ano ito? Wala namang hurdles, walang kahit ano, talagang gewang-gewang siya na parang hindi niya kontrolado yung kanyang motor. Tapos,
talagang bumangga siya sa sa sasakyan. Aware ba siya na pag-gewang-gewang siya? Tinanong mo Aware ba? siya na nung pagkatapos nung syempre bumaba ako, Oo. tumigil lahat, nataranta kasi syempre bumangga siya dun sa hood. Noon pa to partner eh. Aware siya na hindi niya na nawalan ng control yung motor. Oh. Tapos medyo nakainom din si kuya. Yun talaga so yun. dalawa, hindi akma or hindi ready yung motor for the road kasi dapat lagi natin check yan eh. At siya din mismo hindi siya ready kasi nakainom. Oh, yun pa yun. Diba? Sinabayan mo pa yung ulan ng pag-inom, Sa di lalo true. na. Correct. Doble na yung danger na naghihintay sa'yo. At totoo yung doble at triple na danger kasi mabuti kung ikaw lang yung maaaksidente. Pero paano yung nananahimik na nabangga mo? 'Di ba? Totoo. Yung nabangga mo, meron niyang pamilya na naghihintay sa kanya. Kung medyo malandian at may ugalit, dalawa pamilya niyan, 'di ba? Ganon. So ibig sabihin, ang daming nadamay. Totoo. Nang dahil sa hindi ka masyadong focused on the road. Correct. Ito pong mga bagay na ito ay hindi po bago. Diba? Alam na po natin to. Correct. Kailangan lang talagang ipaalala kasi minsan totoo no, may katigasan tayo ng ulo Tama. kapag nasa kalye po tayo, either bida-bida tayo o wala talaga tayong ingat sa pagmamaneho. Correct ka. Diba minsan mayabang tayo lalong-lalo na doon sa nagmumotor. Aminin natin 'yan. Talagang kung yung harurot mo akala mo ikaw lang yung tao sa kalye. Hindi mo iniisip may posibleng tumawid anytime. Tama. Hindi mo iniisip may katabi ka rin. Tama. 'Di ba? Isipin po natin may mga tao po na gumagamit ng kalye. May ibang sasakyan na gumagamit din ng kalye. So maging maingat po tayo. Maging responsable tayo sa pagmamaneho natin, 'di ba? Mapapribado man o pampublikong sasakyan. Kung ikaw ay nagseserbisyo, 'di ba? Service 'to, transport service, 'di ba? Yes. Sa mga PUVs, ingatan po natin yung mga pasahero natin. Oo. Tama yung sinabi ni partner, may pamilya po yan naghihintay sa bahay nila. At kung may Tama. mangyaring masama sa inyong dalawa, 'di ba? Kawawa naman pare-pareho yung pamilya na naghihintay sa'yo at yung pamilya ng pasahero mo na naghihintay din sa kanya. Tama. Diba? Lagi natin isa sa isip yun. correct. Iingatan po natin yung mga pasahero natin. True. Diba? So, sa lahat po ng mga kabisyo nating nagmamaneho ng ganitong oras, kasama po ang tambalan, ang Love Radio sa kanilang pagmamaneho. Ingat-ingat at huwag tingin ng tingin sa legs sa pasahero, sa cleavage ng pasahero. Ayan ang sinasabi natin, nakakadistract. Yung mga bagay naman nakakadistract, pero eyes on the road. Diba? Tama. Ay. Ayaw po natin ng aksidente. Gusto Totoo. natin uuwi tayo sa bahay natin mamayang gabi Correct. ng safe pare-pareho. Tama. At yung mga kasama po natin na makakasalamuha po natin sa kalsada, gusto po natin na pare-parehas ding makauwi sa kanilang mga pamilya. Tama. Speaking of driver, meron tayo isang tambalanista nagtatanong. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanista niyo po ako since 2008. In love ako sa driver ko eh. Ay. Nako. Kasi ba naman palaging naka-white t-shirt tapos maong pants. Tapos pag humahawak ng manibela, yung braso parang ulala. yung binte naman parang ang sarap magpadagan. Pero hindi pwede kasi may pwesto ako sa kumpanya. Pero pakiramdam ko, nagpapatsyalap din siya sa akin. Hello, Nicole and Chris, tulungan niyo naman po ako. Ano pong dapat kong gawin? Thanks and God bless. Ayan. Anong pangalan? Di mo nisplok yung pangalan. Correct eh. Sa gitna ng kalandian partner, may God bless. Di ba? Parang yan ang mga pambalanse sa life. Ganon. Hindi pa rin nakakalimutan ng kabutihan. In fairness, mag-ano tayo, may ugaling hindi masyadong maganda, pero babalansehin natin. Dapat naman din. Pero oo. kung wala ka namang asawa, wala din siyang asawa, True. wala kang kasalanan. Correct. Yun yung factor na hindi nabanggit ng ating tambalanista. Oo. Ito bang si Kuya Driver na pinagpapantasyahan mo, merong asawa? Yan. Merong girlfriend? Oo. May sabit ba ite? O kung sabit diba? yan, tigilan mo na yung pagpapantasya. Correct, diba? Nakakatakot yan. Baka Sa mamaya, true. tuksuhin mo pa. Tama. Diba? Oo. Kumbaga parang mag-elevate yung emotion mo. Correct ka. Na parang, hey, hindi ako kontento. Sa harap na ako uupo. Na Yan. dati naman, sa likod ka lang nakapwesto. Tama. Tapos from likod to Oo. harap. Tapos hindi ako kontento na nandito na ako sa harap. Kakandong na ako, di ba?
'Di ba? Kaso may asawa. 'Di ba? Yun yung yun yung problema doon. Papaano kung may asawa, papaano kung may girlfriend? Yan. 'Di ba? So, yun muna yung dapat nating alamin. So, yun, definitely kapag ka may asawa, may girlfriend, may sabit, 'di ba? Huwag kang sumabit dyan. Tigilan mo Kahit na gusto mong lumambitin sa niya, sa sa braso niya, 'di ba? Tigilan mo 'yan. At in the same way, ikaw din, 'di ba? Hindi lang ang kino-consider natin dito, ikaw kasi ang kino-consider mo is just parang company driver ninyo, tapos may position ka sa kumpanya. So pwedeng ang kino-consider niyo dito, ano ba yung rules ng company tungkol sa office relationships? Meron bang ganon? Bawal ba o hindi? So yun 'yon. At pangalawa, 'di ba? Ikaw ba may sabit ka din? Oo. Baka naman diba? alam mo sa sarili mo na may asawa ka din. Correct. Hindi mo alam. Oo, di ba? Nakalimutan ko may asawa ko. Marami kasing ganon. Maraming ganon. Nakalimutan ko may asawa ko. O kaya nagdadahilan. Naku, kasi hindi kami magkasundo na asawa ko. Kaya feeling nila, porque hindi magkasundo na asawa, lisensya na para manloko. Ay, nako. Dami namin Ang dami naman tinamaan. Di ba? Totoo yun. Kaya yun yung mga dapat na basically, dapat masagot mo muna. Totoo. Oo, diba? Ano bang meron sa puting t-shirt, partner? Kasi yung description niya, lagi nakaputing t-shirt na parang nahuhumaling siya sa puting t-shirt. May obsession ka ba? Feeling ko, partner, pag nakaputing t-shirt kasi, siya, parang baktong, di ba? Mga nalalaman mo. Ano yung Ako naman mangmaangan. Oy, kuno-kunarian. Baktong. Pag baktong, paliwanag mo sa amin para medyo naman gagaling na sana ako. Gagaling ka na sana, kaya lang nawawala yung pagbalanse kay Lord. Oo. Hindi. Feeling ko lang Dahil pag puti baktong. Hindi. Pagka nakaputing t-shirt, mas makate. Kaya alam baktong. ko, baskil. Oo. Pag nakaputi, baskil. Hindi. Whatever it is. Kung baktong man o baskil, di ba? May naaaninag. So yun. Yun lang yung point ko. Kung tinatanong mo ako, 'di ba? Malay ko hindi ako naman tinanong mo, 'di ba? Anong meron sa white t-shirt, 'di ba? Sabi ko na may isasagot ka lagi. 'Di ba? So yun yung feeling ko. Kaya may ganun. O kaya meron siyang feeling na kahit naka-white t-shirt lang siya, hindi niya kailangan pumorma pero ang lakas ng dating niya. Mga ganon. Yan yung mga sa tingin ko. Tsaka ewan ko lang kung ako lang ito, or I think madaming ganito kasi nakakita na ako ng ganitong klaseng parang meme na nakakasexing tingnan ang lalaki nagda-drive. Lalong-lalo na partner, para sa akin kapag ka ang isang lalaki na nagmamaneho partner, yung tumitingin sa likod. Tumitingin sa likod tapos inaano yung manibela. Maniobra? Parang ganon. May ganon na parang... May kakaibang himas yung manibela, ganon? Hindi yung himas eh. Yung may dating lang siya na... May angas ba to? Oo, parang ganon. May parang, ang cute niya naman. Siguro may ini-imagine ka habang hinihimas yung manibela. Hindi ganon. Yung pantasya mo, ang layo ng narating no? Walang kinalaman sa pantasya, walang kinalaman sa himas ng manibela. It's more of yung... Nasiseksihan ka lang. Parang ganon. May ganon. At hindi, sabi ko nga sa iyo, partner, hindi lang yung ako may nakita ko na meme na ganon. Tapos, sobrang daming nag-comment na mga babae na parang, oo nga, akala ko ako lang. Yung pala marami tayong nasiseksihan kapag may lalaking, yung nag-aatras, natingin sa likod. Yung ganon, yung hindi siya, partner, hindi nakatingin sa rear view mirror, hindi nakatingin sa mga sensor camera. Yung manual... Nakatingin sa legs ng katabi. Hindi. Pasimple pa ilalim tumingin Tingnan mo lahat, tinatakaw awa yan. Hindi, partner. Yung umaatras siya na nakatingin sa likod. Okay. May ganun So kaya, wala lang, inaano ko lang. Parang, ina-analyze ko lang yung sitwasyon ni ate kung bakit pantasya siya. Kasi may ganun na parang ang cool tingnan or parang... ang angas tingnan, may ganun ano namang meron parang doon sa ganon. sabi niya, yung binti gusto kong magpadagan. Baka malaki yung binti, di ba? Ano kayo feeling madaganan ng binti na yan? Di ba? Mga ganon. Si ate talaga. Siguro nagpapatadyak to si ate. Correct. Gusto niya nasasaktan siya. Gusto niya may ganon. May pagkamasokista to si ate. Gusto niya nasasaktan kasi yung binti, gusto niya magpadagan. Humaling sa binti. At ang nai-imagine niya, pag nakikita niya yung binti, di ba, dadaganan siya at gustong-gusto niya yun. Tama. May
Ang layo ng nararating ng ano, no? Ng imahinasyon talaga, 'di ba? And again, katulad ng unang sinabi ni partner, kung wala namang sabit, wala namang hindi naman ipinagbabawal ang ganyang klase ng ang ganyang klase ng relationship kung aabot man, 'di ba? Ay di bumili ka na ng sarili mong sasakyan. At least ngayon magiging mo na siya, personal driver. Diba? Pwede mas din. magiging close na kayo. Correct. O kaya, marunong ka naman mag-drive pero maang-maangan ka, di ba? Yan. Ito rin naman ako mag-drive. Ganon. Paano ba humawak ng cambio? Paano ba hawakan yung cambio? Tapos, pag hawak mo ng cambio, Iba yung hawakan. Paras kasi, Ang layo. ang layo Nasa upuan yung cambio yung gusto mong hawakan. Pambihira! Nakakaloka! Hoy! Ang aga-aga! Ito bang epekto ng bad weather? Ang dami na iisip na kung ano-ano. Malay mo, binti na hawakan. Ang lalim ng cambio. Correct. Binte, ang hinawakan ang lalim ng cambio, diba? Pwedeng ganun. Hindi ako marunong mag-drive Oo nga. Paano ba yung tamang paghawak ng cambio? Diba? Yan. Tapos Nag-abnormal magsalita. Nakakaloka. Kung walang sabit, pwede yung mga ganyan. Binibigyan ka ni Nicole ng option sa... Pero kung again, may sabit, ganyan, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, ibig sabihin, if ito yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng kasalanan, nagiging, alam mo yun, hindi na maganda yung ginagawa nito sa isip mo at sa katawan mo and stuff like that, diba? Alam mo na yan, pwede mong i-let go yung driver. Diba? Pwede mong i-let go. Ganun lang yun. Kasi... Sabihin mo, kaya ko naman mag-drive, wala na akong pampasweldo sa'yo, umuwi diba? ka na, maghanap ka na ng ibang kumpanyang papasukan mo. Kung nagiging dahilan ito para para magkaroon ka ng kasalanan, i-let go mo na yan. Diba? Good morning and batiin lang natin, partner, ang mga kabisyo natin dyan sa Faith School, the Marian Orchard, Lima Park Hotel, and Batangas Lakelands. Maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok sa amin dyan. Good morning and ingat-ingat po kayo sa kung ano man ang inyong ginagawa. Yarn. Sa lahat ng mga kabisyo natin na nakaantabay, huwag niyo pong kakalimutan na kami po ay namimigay ng papremyo using our FanScan. Sa lahat po yan ng Love Radio Provincial Stations also. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! This portion was brought to you by ACS Manufacturing. Sabagay, normal naman sa isang tao magpantasya talaga. Oo naman. May kakilala nga ako, may kaibigan ako shampoo. Shampoo. Yun ang pag nakita niya yung kunyari, sabi niya. Lumang tao yan. Oo, pag nakita Feeling niya. ko. Kasi ba yung mga tito sa shampoo sila? Oo, Nagandaan ganon. sila doon sa babae ng model ng shampoo. Kasama nila pagpasok ng banyo yun. May ganyan. Maliligo na ako. Oo, kasama nila. May kasama ng kwento doon. Ganon. Iba-iba. May pagpapantasya tayo. Ano yung mga yung feeling mo na weirduhan ka sa sa klase ng pantasya na ginawa mo? Maliban doon sa nakipaghalikan ka sa salamin dati. Oy. Nang pinapantasya niya may kahalikan siya. yung never pa naka-experience, kaya hinalikan yung sarili sa salamin. Oy. Yung naka-relate, alam na. Kaya pala puro lawa yung puro lawa yung salamin. Ang weird nun Oo. Hindi ako aamin. Charat. hindi tayo aamin sa ganyang klase mga bagay. Kasi may ganun. I think Kanya-kanya. normal. Basta hindi sobra. Kasi pag sobra-sobra, na yun? Medyo may mali na. Diba? Perversion na. Correct. Kaya nga yun yung sinasabi ko kanina, partner, na alam mo naman yun kapag gumagawa ka na ng kasalanan ng dahil sa pantasyang yan. Totoo. Dahil kung saan man umaabot yung imahinasyon mo, nakakagawa ka na ng kasalanan, 'di ba? Sa sarili mo, sa katawan mo, sa partner mo, kung meron kang partner. Yun na yung kailangan itigil mo na talaga yan. Totoo. Di ba kaya nga minsan may mga tinatawag na pervert? Uso pa ba yung salitang pervert? Oo naman. Di ba? Na you pervert. May mga ganun dati. Madalas ating nadidinig. Kasi totoo po yun.
'Di ba? May mga taong sobra-sobra yung yung pantasya nila na hindi na normal. Correct. Yung nasa labas ng bahay bigla ka nag-aano. Oo, totoo. Totoo yun. Na gusto mo nakikita ng mga tao yung ginagawa mo na dapat ay pribado. Tama. 'Di ba? Mali 'yun, syempre. Kanya-kanyang eksena. May Pero na- yun, may alam na- mo na yun kapag ka mali. Oo. Meron nga kaming na meet sa bar din. Wait lang, bago ka magkwento, kaya pa ba ng natin, ng Facebook Live na nakahang? Yung lemon. Baka sayang lang yung kwentuhan natin kung hang tayo Oo ng nga. hang, boyet. Hanggang ngayon ba? Dahil ba sa weather yan? Feeling ko, kung kaya pa ng magpapa-fanscan pa naman tayo. Kaya nga. Okay. Okay. Anyway. Sige. Okay naman. Alright. Carry pa daw, sabi ng iba. Okay, G. Ganon. Ano yung kwento mo, partner? Ayan. Isipin ko ulit. Nakalimutan. Wala na. Sorry. Ay. Hindi, kasi baka sayang yung boses natin eh. Tapos Oo nga, kwento nakahang kami naman ng pala kwento, tayo. hindi nyo man pala naririnig. Yung tipong, ayun, may nakilala kami sa bar. Ang dahilan niya kung bakit siya pumupunta ng bar, syempre, magiinuman. Pero gusto niya, nakikita siya ng mga tao nakikipaghalikan. Nagulat talaga kami. Yung talagang pinapakita, kunyari, sa poll, aakyat sila dun maghahanap siya ng kahalikan. Tapos doon siya makikipaglaplapan talaga. Sabi ko, may mali sa'yo ate. Babae to babae. May Diba, ganon may ganon. Kasi kung ako halimbawa, makipaghalikan ako, ayoko na may nakakakita. Oo naman, it's Nakakahiya. a private Oo, sa private private yun? event. Private event, Oo, private Tsaka ayoko makikita yung skill ko. Di ba? Oo, di ba? Hindi, tsaka hindi yun hindi yung skill, Oo. hindi yung galing, o kaya yung kawalan ng kagalingan, yung parang, Oo. ayoko makita, hindi pala ako magaling, di ba? It's more of, yung mga things like that are done in private. Oo. Yes. Pero may mga iba, Na gusto nila pantasya nila, pinapanood pinapanood sila. sila. Kaya nga, di ba, yung mga iba, binivideo nila? Oo. Kasi nga, pantasya nila yung may camera, or pantasya nila basta may ganun. Or Ginawa may niyo na ba nakatingin. minsan yung may camera yung sarili niyo? Alin? I-video yung mga sarili niyo? Wala doing that, nga that amin private sa thing. pamilyang ito. Wala nga amin sa pamilyang Kaya ito. aminin niyo, madaming nag-experiment ng gano'n. Madaming ganun eh. Alam mo, yun nga, sabi nga ni partner, di ba? Normal, for a human, di ba? Kasi syempre, kung, ano nangyari? Naghang? Pati yata sa kabila, tumakbo sila. Wali? Nawala? Ano? Wali. Wali tayo, wali. Dapat pala naka-ready lagi si RDJ, no? Any song. Wali tayo, ha? Wali sa ere. Ano na? Ayan na. Nakita ko tumakbo siya na tayo din pala. Nawala. Nakita mo ba yung video na pinost ng digital? Na, hindi pa. Ito po sa ang pinag-uusapan natin kalusugan, tas ubo ka ng ubo. Napaka... Ubo ka ng ubo. Yun yung tinatawag na walang kredibilidad. Nangangaral kasi ibang tao na ingatan ng kalusugan mo. Pero Kasi yung ka, host, ubo ka ng inuubo. Nasaan na yun? Meron yun eh. Pinost nila sa TikTok kahapon. Tapos nung habang sinasabi ko to sa kalusugan, tapos ubo ka ng ubo, tapos inedit nila yung it was at this moment that he knew he fucked up. Tawang-tawa talaga ako dun eh. Anyway, naputol yung kwento. O yun, yung pantapantasya, yung sinabi nga natin na, siguro, masasabi nating normal kasi tao lang tayo, hindi tayo perfecto, so nagkakaroon tayo ng mga, ng mga ganyan, 'di ba? Pero, hindi dapat umaabot dun sa mga levels na gumagawa na tayo ng kasalanan. Yes. Yun. At dapat nadidetermine mo pa rin kung ano yung tama, normal at hindi normal. Baka kasi mamaya hindi normal yung akala mo normal yung itinatali yung asawa mo habang may ginagawa kayo, 'di ba? Itali kita sa bed kasi napanood mo
May napanood din kasi akong ganun. Pero syempre, alam kong hindi normal yon at hindi ko gagawin yon, di ba? Ay, masama ba yun, yung pagtali? At nagpatali ka. Parang hindi naman masama Kasi yun. bagay may nadinig ako, Han, magpapatali ako Ayan, iba pala. 5 na kasi anak natin. Magpapatali na ako. Pala. Na tinatali yung asawa. Ng patiwarik. Ay, yung patiwarik medyo Pero may mga ibang merong ibang mga kakaiba sila talaga. Ganun. I think kasi sinasabi natin na parang kasi syempre, kawawa naman yung mga mag-asawang nag-experiment. Hindi, nasa yung partner. I mean, nasa mutual understanding nyo yun. And, oo, dapat may mutual understanding. And kaya naman kayo mag-asawa kasi it's part ng relationship ninyo, yung you enjoy, you enjoy each other and explore. Totoo naman din yun. Pero dapat tama ka, yung doon is mutual na gusto parehas. Tsaka yun nga, yung syempre, yung hindi din naman tayo masasaktan, 'di ba? Pero yung mga ano lang, sa tingin ko ayos-ayos lang. Oo, ganyan. Tali-taling hindi naman mahigpit. Pero kung ba tali tas yung talagang yung di ka busal ka pa, correct. May ganun Oo, nakakatakot yung ganun. Takot. Yung hampasin ka muna, hampasin mo ako. Oo, di ba? Kunin mo yung latigo, hampasin mo ako. Kasi may napanood din akong ganun feeling ko hindi normal yun, di ba? Pero depende kung napag-decision yun. Sige, napag-decision yan yun naman na mag-asawa, di ba? Bahala kayo, kanya-kanya naman yan. Basta maging maingat lang sa pag-experiment. Tama. Basta na pagpantasya, okay naman yon. Kasi talagang gumagala yung isip mo. Ang layo ng nararating ng isip mo. Pero ingat ka lang. Kasi baka mamaya nga, hindi mo, lumagpas ka na sa normal. Truth. Ayaw natin yon. Baka ikapahamak mo kasi. Shoutout lang natin si Gilbert Rabuco. Sabi niya, each time I come home to Manila, I always make my driver stop at a good parking to listen to your show. And a guy named Chris Chuper. You have great airwave appeal. Thank you. Salamat. Kung saan bansa ka ba galing? Baka Oo naman. nga. Tapos, nabasa ko may follow-up. OMG. Sino? May follow-up Si Ate yung... Girl? Oo, si Ate Girl. Teka, kasi di ba wala tayo masyadong detalye kanina. Ito na. Sabi may niya... asawa o walang Oo, asawa? sabi niya, OMG Nicole, nabasa mo. Nakasakay na ako sa kotse at alam kong naririnig din ni Max. Yun yung name ng driver. Huwag mo nang sabihin, ha? Huwag ko nang sabihin, sorry. Anak, FB Live ba to? Hindi ko sure. Mamaya. Anyway, Nicole, hiwalay ako. May 2 anak at matagal ng tigang. Max, ingat ka pag Ang message nito ay para kay Max. Mag-ingat ka kay Ma'am. Ingat ka sa pagmamaneho. Baka sabihin Ingat. Ang hina naman ng aircon ng kotse. Yan, Ang di ba? init. Yan. Pagtingin mo sa rear view Di ba? mirror. Ang dami mo makikitang stretch marks. Puro kamot si Ma'am. Sabi niya si Max ang alam ko binata, pero mukhang may jowa. Pero wala akong pake, jowa lang naman, hindi asawa. Alam mo, Max, mag-ingat ka talaga dito kay Ma'am. Medyo matinik to si Ma'am Oo. Matinik si Ma'am. Ingat kayo dyan. Yung tipong hindi ka na nagstay sa loob ng office. Oo nga eh. Lagi tayo. may biyahe. Laging may official business. Oo. Ay, nako. Si Max. Yan. Ano masasabi ko? Ang masasabi namin sa'yo is, kung hiwalay sa asawa, anong hiwalay ba nito ay legal? Alamin mo muna, kung may jowa si Max, kahit na hindi niya pa asawa, basta girlfriend niya, sabit pa rin yun. Oo. Wag niyo pong gatwiran na jowa pa lang naman maaagaw yan. Hindi, jowa yan. Karelasyon yan. Hindi basta-bastang agaw-agaw. Ganon. Correct. O siya, itigil na natin tong kalandian ni Ma'am. Mag-fans ka na tayo! Go, G!
Pabati naman ng happy birthday kay Miss Johara Colleen Bergado, Accounting Department ng AFP-MBAI. Happy birthday, Miss Johara Colleen. Okay, G. Yan na. Ayan, nakikita nyo ang QR Appear code. na ang QR code. Nag-appear ng ating fan scan. Itapat lang ang camera ng inyong cellphone sa bilog na nakikita nyo. Yan yung QR code ng Love Radio Manila. Para makasali kayo sa ating fan scan. Pag tinapat nyo yung camera ng inyong cellphone dyan sa bilog na yan, may lalabas na question. At ang ating question for today is... question for today is... Dun, 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 dun. Saan na? Ano pa rin ba tungkol sa scientific chauvinist? Science, ano? Branch of science. Branch of science. O, basta kapag ang question ay tungkol sa branch of science, yan na po. Yan. Yan na po ang question for today. At kapag gusto nyo pong sumagot with your name, contact details, barangay kung nasaan ka, diba? And the correct answer, may chance ka to win 500 pesos! Ang tanong, ito ay branch of science na may kinalaman sa pag-aaral ng iba't ibang elements. Letter A, chemistry. Letter B, geometry. C, ministry. D, cosmetology. Yun. Medyo mahirap. Pero feeling ko ministry talaga yan. Go, go, go. Ang sagot po ay sa ating Fan scan, fan ha? scan, hindi po sa ating Facebook Live. O siya, exit na po kami. Enjoy your feel-good Thursday. Ingat po kayo. Mamaya tayo ulit magbanding-bandingan. Alas 9:20. Babush! See you later. See you later. Bala ko pala mag-leave